Kinausap ni Mokoda ang mga alaga niya tungkol sa pag-alis nila mula sa Dolan. Wala namang problema kay Fel pero bago iyon gusto pa niyang bumalik sa Mazmore pero hindi na pwede, dahil gusto niyang umalis bago kumalat ang balita na nalampasan nila ito. Kaya gusto niyang umalis kinaumagahan at tinanggap naman ito ng iba kapalit na papayagan silang manghuli. Para kay Mokoda ay ayos lang at habang hinihintay niya sila ay gagawin niya ang mga salchika ni Alex, si Sui lang ang nanatili para tumulong. Bago umalis sina Fel at Dora para mangaso ay binanggit ni Mokoda na ilagay nila ang mga huli sa isang bag, hindi niya kailangan ng marami kaya't sinabi niyang maghinay-hinay lang sila at ngayon kasama si Sui, inayos nila ang kusina. Hiningi niya kay Sui na gawin ang mga bagay na iginuhit niya sa sahig gamit ang mithril habang siya naman ay bumibili ng kagamitan at pampalasa, nang handa na ang lahat ay nagsimula na silang magluto. Una ay hiniwa niya ang karne ng orc gamit ang grinder at kailangan ding alisin ang alat sa bituka ng tupa, maghanda ng tubig na may yelo para palalamigin ang karne at idagdag ang giniling na karne, asukal, asin at pamintang itim. Kailangan itong masasahin ng mabuti hanggang maging malagkit at pagkatapos, kinabit niya ang nozzle na ginawa ni Sui sa mangga at inilagay ang giniling na karne at ikabit ang dulo ng bituka sa nozzle at lagyan ito ng hindi pumapasok ang hangin. Kapag napuno na ay iniikot ito para magkaroon ng hugis at pagkatapos ay pinuputol at ngayon ay oras na para ihawin, tumikim si Mokoda ng isa at ibinigay kay Sui ang iba at sabi niya masarap daw. Saktong dumating sina Fel at Dora at nagrereklamo na kumain sila nang wala sila, tinanong sila ni Mokoda kung kumusta ang pangangaso at ipinahayag ni Fel na medyo ganon dahil yung iba ay hindi na pumasok sa bag, iniwan lang nila sa sahig at makikita natin ang isang tigre at isang rhino. Kahit sinabi niyang maghinay-hinay lang sa paghuli ay hindi talaga nila napigilan, pero kahit ganoon ay nagpunta na silang kumain at habang kumakain, inilarawan nila kung paano pumuputok ang balat at lumalabas ang katas ng karne. Tunay na nakakatakam ay kumain din si Mokoda at kumuha ng inumin para mas masarap ang pagkain. Pumunta tayo sa pamamaalam at dumating sina Hugger at Ellen para magpaalam at hindi makapaniwala si Ellen na aalis siya agad, dahil gusto pa sana niyang mas makasama si Dora. Bukod pa roon ay pinapaalala niya ang pangako na dalhan siya ng dragon at kung pupunta siya sa beam, nagmamakaawa siya na manghuli siya ng Leviathan na minsan na raw napatumba ni Fel at natuwa siya sa ideya dahil gusto niyang hatiin ito, at sa huli nagpaalam na sila sa lahat. Ganito sila umalis papuntang Blay at sa biyahe ay makikita kung paano nila ini-enjoy ang pagkain, namasyal sila sa mga tanawin at kumain ulit at sa wakas ay nakarating sila. Sa entrada ay sinalubong sila ng mga gwardya ng may pag-aalala kaya't pinapaamo sila. Sinabi ni Mokoda na mga kasama niya ang mga iyon at doon ay lumapit siya at ipinakita ang kanyang ranggong A na card, nang makita iyon at namangha ang mga gwardya at naintindihan nila kung bakit ganoon ang mga kasama niyang hayop, pinayagan nilang makapasok si Mokoda. Habang naglalakad siya sa lungsod sinabi ng ating bida na mas maliit ito kaysa sa Dolan pero buhay na buhay pa rin. Sa wakas ay nakarating siya sa ari-arian ni Yoran at ang guildmaster ng adventurers ng Nihof at malugod siyang tinanggap ng matanda, at habang nakaupo sila ay tinanong siya kung talagang pumunta siya para tanggapin ang mga high rank na request. Kinumpirma ito ni Mokoda at pagkarinig nito ay nagpasalamat si Yoran, sinabi niyang may dalawang request siya at ang una ay alisin ang mga masasamang halaman na sumasakop sa kagubatan sa kanluran ng lungsod, at ang pangalawa ay patayin ang Cyclops na lumitaw sa clay quarry na ginagamit para gumawa ng ceramika. Narinig na ang mga request ay tinanong ni Mokoda ang mga bata kung kaya ba nilang manghuli ng mga halimaw na iyon, paalala ni Fel na siya ang kausap kaya't hindi na dapat nagdududa si Mokoda at si Dora naman ay kumpiyansang nagsabi na ang mabagal na Cyclops na iyon ay wala lang sa kanya, pati na rin ang mga halamang mahika. Kaya naman sinabi ni Mokoda sa guildmaster na magsisimula sila sa pangangaso kinabukasan, nagpasalamat ang matanda at bago umalis si Mokoda at may hiningi pa siyang isa pang bagay na impormasyon tungkol sa pag-upa ng bahay pansamantala. Walang alinlangan ay nag-alok si Yoran na bibigyan siya ng isang liham ng rekomendasyon para dalhin sa Merchant Guild at humingi ng tulong doon. Makikita natin ang pagdating ng ating bida at ibinigay niya ang liham sa receptionist at matapos maghintay ng ilang minuto, dumating si Domenico ang Vice Master ng Merchant Guild. Dinala siya nito sa isang tahimik na lugar at ipinakita ang mga available na ari-arian, pinili ng ating bida ang pinakamaliit na bahay na malapit sa sentro ng lungsod at pagpasok niya, nagulat si Mokoda dahil napakaluwag nito.
Habang nagpapahinga ang mga bata ay nag-ikot ang bida sa mansyon at nang makita niya ang napakalaking kusina, nagpa siya siyang maghanda ng hapunan at bumili siya ng mga sangkap sa online shop at sinimulan ang pagluluto ng masarap na curry. Ikinwento ng bida na nakatikim na siya ng curry sa iba't ibang kainan at maging ng Indian curry, pero wala pa ring tatalo sa lutong bahay at una, palalambutan ang sibuyas at igisa kasama ang ork na karne at patatas at carrot, alisin ang bula at gumamit ng 2 uri ng raw. Ang amoy ng curry ay nagpapagutom sa lahat kaya agad silang pumunta para tingnan kung ano ang niluluto. Paghain ay sinubukan nila ito kasama ang kanin at nang matikman ay nagulat sina Fel, Dora at Sui dahil sa sarap. Sobrang sarap na hindi nila mapigilan ang pagkain at may pagdududa pa si Mokuda dahil maraming pampalasa ang ginamit, pero humingi pa ng dagdag ang tatlo at ngayon, sabay-sabay silang kumain at naubos ang buong kaldero. Pagkatapos ay pumunta sila para tingnan ang banyo at namangha sa lahat ng detalye. Ang bathtub ay napakalaki na kaya nitong mapapaligaw si Fel at matagal na mula nang huli siyang maligo at amoy curry pa siya at pagkaamoy, pumayag si Fel pero hindi siya papasok sa bathtub. Kaya nakita natin siyang pinaliliguan ni Mokuda at hindi na ganoon kasama para kay Fel sa pagkakataong ito, pero gusto na rin niyang umalis agad at pagkatapos ay nagpagpag siya at kumikinang na lumabas ng banyo, habang ang iba ay nag-enjoy sa bathtub at pagkatapos lahat sila ay humiga sa kama at nakatulog. Kinabukasan ay lumabas sila para hanapin ang masasamang halaman, sabi ni Fel ay nagkalat ang mga ito pero palagi silang nasa kailaliman ng kagubatan at nagmungkahi ang bida na maghati-hati. Sumama siya kay Soy at tiniyak na magiging ayos lang sila. May gusto rin siyang subukan at bago umalis ay binigyan niya si Fel ng bag at sinabi na ang mas advanced na halaman ay may iniiwang magic stones at huwag magpapatapon ng kahit isa. Pag alis nila ay makikita si Mokuda na may dalang sprayer para gamitin bilang sandata laban sa mga halimaw. Maya-maya ay nag-abiso si Soy na wasak ang mga puno at biglang mula sa mga palumpong, lumitaw ang isang carnivorous plant at walang alinlangan ay sumugod si Soy at tinalo ito, ngunit agad na lumitaw ang mas marami pang katulad nito. Ngayon ay sumabak na rin si Mokuda gamit ang kanyang napakalakas na herbicide mula Japan at mabilis niyang tinapos ang halimaw. Ganito natin nakikita ang dalawa na inuubos ang bawat halaman sa pagtutulungan nila. Pagkaraan ng ilang minuto ng matinding laban ay napagod na ang ating bida at biglang nag-abiso si Soy na may mas malaking bagay na paparating. Isang napakalaking halamang kumakain at may 3 ulo ang lumitaw sa harap niya. Nang susubukan nitong umatake sa ating protagonist at agad niya itong winisikan ng herbicide, na nagpabaluktot sa halaman sa sakit pero umatake pa rin ito, nakahandusay si Mokuda sa lupa habang pinapanood kung paano siya muntik ng lumunin ng halaman. Ngunit sa isang mabilis na galaw ay winisikan niya ulit ng herbicide ang mga ulo nito at nakita niyang muling nagpipilipot ito sa sakit, at napansin niyang maingat nitong pinoprotektahan ang mga ugat at dahil dito, desidido na siyang tapusin ito at doon ay kinuha niya ang 2 herbicide at pasigaw na hinamon ang halaman na umatake. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin silang nag-iipon ng mga magic stone at dumating sina Fel at Dora. Tinanong sila ni Mokuda kung kumusta ang naging laban at pareho nilang sinabi na natapos nila ang lahat ng halaman at nakolekta rin ang mga bato. Inisip ni Mokuda na tapos na nila ang request pero iminumungkahi ng iba na pumunta naman sila para talunin ang Cyclops. Siyempre ay tumatanggi si Mokuda pero mas marami ang bumoto kaya't sa isang mabilis na lipat ng eksena, makikita ang Cyclops na natalo na may malaking butas sa tiyan. Pagbalik sa mansyon ay naligo ang mga bata at paglabas ay sinabi ni Fel sa ating bida na nag-evolve na si Soy. Nagpa siya si Mokuda na tingnan ang stats nito at nakita ang bagong skill na Ultra Gigantization at tinanong niya si Soy kung alam niya kung ano iyon. Sagot ni Soy na mukhang kaya na raw niyang maging sobrang laki at dahil dito, iminungkahi ni Mokuda na ipakita niya iyon bukas bago sila pumunta sa Adventurers Guild. Sunod ay tiningnan ni Mokuda ang stats ni Fel ngunit dahil mataas na ang level nito, halos wala itong napansin na pagbabago at huli niyang sinilip ang stats ni Dora kaso mahimbing itong natutulog. Tinanong naman ni Fel si Mokuda tungkol sa kanyang sariling stats dahil maganda ang performance niya sa laban kanina. Excited na binuksan ni Mokuda ang datos niya at nakita niyang malaki ang tinaas nito at bigla niyang napansin ang isang buff duplication of experience. Nalito siya at tinanong ang sarili kung kailan niya nakuha iyon at sinabihan siya ni Fel na alalahanin kung saan ito nanggaling. Doon niya naalala na ibinigay iyon ng mga Diyos para agad siyang tumaas sa level 40 at naiinis.
Nangako siyang ireklamo niya iyon sa susunod na magpadala siya ng mga alay. Kinagabihan bago matulog ay tinanong ni Mokuda si Fel kung magpapatuloy pa ang pag-evolve ni Soy. Sagot ni Fel na malamang oo dahil ang huling evolution ng slime ay Slime Emperor at dagdag pa niya, minsan ay nakalaban na raw niya ang ganoon at napakalakas na kalaban. Nagulat ang ating bida na napatingin kay Soy at hindi makapaniwala.